Sabi ng batang babae, walang makakabunot ng pako sa dibdib niya. Pero hindi naniwala ang binata. Diretso niyang inabot ang dibdib ng bata. Muntik nang himatayin ng direktor ng Exorcism Bureau sa nakita. Sa paningin ng normal na tao, ang mukhang mahinang batang babae ay isang nakakatakot na malayno. Pero hindi nila alam na ang binata ay mas malakas kaysa sa hari ng mga multo. Noong biglang lumitaw ang isang second level na babaeng multo sa hallway. Inakala ni Chen Zuo, ang binata, na isa itong bagong pasyente. Kaya sumilip siya sa bintana para makiusyoso. Bigla na lang sinira ng babaeng multo ang pinto at tumalon sa kama ni Chen Zuo. Nakita niyang nadumihan ng multo ang bedsheet niya. Kaya agad niyang kinuha ang tsinelas niya. At malakas na hinampos sa mukha ng multo. Ako ang naka-duty bukas. Wala akong pakialam kung bago ka lang dito. Dito. Kailangan mong sumunod sa rules. Nagkalat ka pa ng tubig. Ilang beses ko bang sasabihin? Ako ang naka-duty, naka-duty, naka-duty. Linisin mo to. Naiintindihan mo. Bilisan mo. Pagkatapos dito, linisin mo naman doon. Ano? Sabi mo malinis na doon. Hindi mo na kailangang linisin kasi walang itim na tubig. Ganyan ba ang ugali mo? Dali. Panasan mo ang sahig. Palitan mo ang bedsheet. Labhan mo lahat ng damit. Kapag hindi mo natapos, hindi ka kakain. Nakita ng mga taga-Exorcism Bureau ang nangyari. Inisip agad ng direktor na si Chen Zuo ay isang rogue cultivator. Para hindi masayang ang talento niya, nagdesisyon silang kunin siya kinabukasan. Kinaumagahan, pumunta ang direktor at ang team niya sa mental hospital. Dinala sila ng direktor ng hospital sa kwarto ni Chen Zuo. Tinanong siya ng isang babaeng pulis kung naaalala niya ang nangyari kagabi. Pero nakatitig lang si Chen Zuo sa katawan ng babaeng pulis. Ang ganda mo. Parang may mali sa aura mo. Matagal ka nang nalalantad sa yin energy. Malala na ang breast cancer mo. Yung 2 bola mo sa dibdib. Parang may sakit. Halika dito. Titignan ko. Sandali. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Ganyan talaga siya. Wala siyang konsepto ng babae at lalaki. Hindi niya sinasadya. Na-confirm ni Director Joe na may sakit nga si Chen Zuo. Wala siyang nagawa kundi itigil muna ang pag-recruit kay Chen Zuo. Mahirap palaban ng babaeng multo. Siguradong babalik siya mamayang gabi. Kaya nagdesisyon ng Exorcism Bureau na magbantay. Plano nilang hulihin ang babaeng multo. Dumating ang gabi. Bumalik nga ang babaeng multo sa mental hospital. Pero ang hindi inaasahan, may kasama siyang lalaking multo. At ang lalaking multo ay isa sa pinakamalakas na multo. Nakita ng direktor ang panganib. Inutusan niya lahat ng pulis na tumulong. Paulit-ulit niyang sinabi na unahin ang kaligtasan ni Chen Zuo. Pagtapak ng babaeng multo sa sunlight formation. Napasigaw siya sa sakit. Hinaipan siya ng lalaking multo gamit ang bibig niyang hindi nag-toothbrush ng 8 taon. Nasira agad ang sunlight formation dahil sa baho ng hininga niya. Nakarating ang 2 multo sa kwarto ni Chen Zuo. Naramdaman ni Chen Zuo ang kakaibang aura sa labas. Dumating na rin kayo. Ano to? Nasaan ang alien friends ko? Hindi ba sabi ng headquarters? Susunduin nila ako ngayong gabi. Hinihintay pala ni Chen Zuo ang sundo niya. Nakita niyang walang tao sa labas. Kaya inisip niyang sinira ng 2 multo ang plano niya. Pinagalitan niya ang 2 multo. Naalala ng babaeng multo ang nangyari kagabi. Kaya natakot siya at nagtago sa likod ng lalaking multo. Dinuraan ulit sila ng lalaking multo. Sa gitna ng panganib, gumana ang spirit system. At hinarang ang atake. Dumating din ang mga taga-Exorcism Bureau. Pero sobrang lakas ng lalaking multo. Hindi siya kaya ng mga pulis. Natatalo na sila. Seryoso ang mukha ni Chen Zuo. Tinitignan niya ang tsinelas niya. Yun lang ang paraan niya para makausap ang headquarters. Pero nasira ito dahil sa dure ng multo. Nagalit talaga si Chen Zuo. Sumigaw siya at nagliyab ang katawan niya. Lumakas ang kapangyarihan niya. Pinalakas din siya ng spirit system. Sinuntok niya ang lalaking multo. Tumilapon ang multo ng malayo. Sinipa niya ulit ito. Natakot ang lalaking multo at lumuhad para humingi ng tawad. Pero hindi siya pinatawad ni Chen Zuo. Kumuha siya ng isang anteng-anteng at tinuro ang lalaking multo. Naging abo ang lalaking multo. Natakot ang babaeng multo at nagtago. Pero hindi siya pinansin ni Chen Zuo. Kasi nasira ang paraan niya para makausap ang headquarters. Nalungkot at nawalan siya ng pag-asa. Nakita ulit ng direktor ang lakas ni Chen Zuo. Desidido na siyang kunin si Chen Zuo. Kahit kailangan pa siyang atali. Bitawan ninyo ako.
Madaya kayo. Mga masasama kayo. Tumigil ka. Ilalagay ka namin dito, Director. Alam ninyo ba kung sino ako? Ako si Dongdong Yao. Ikaw si Dongdong Yao, di ba? Ah, ako. Ako ang alien friend mo. Ako si Dongdong Ki. Ben Boba. Bopo Ben. Secret code. Sabi ni Director Lee. Walang nakakaalam ng secret code niya. Susugal ako. Malaki to. Ahahaha. Brave agent. Saludo ako sa'yo. 0897, saludo. Ahahaha, ahahaha. HMM. Sige. Idinedeklara ko na ang pinakamagaling na mandirigma ng planeta, sina Dongdong Yao at Dongdong Ki, ay konektado na. Success. Ang hirap naman ito. Nagsinungaling ang direktor. Sabi niya, sinasalakay ng mga multo ang mga tao. Ang utos ng alien headquarters ay tulungan ni Chen Zuo ang direktor na puksain ang mga multo. Tuwang-tuwa si Chen Zuo. Ito ang unang misyon niya. Nangako siyang gagawin niya ang lahat. Pumunta sila sa bahay na may pinakamalakas na yin energy sa bayan. Pagpasok nila, naakit si Chen Zuo sa mga laruan sa cabinet. May kumatok sa pinto. Akala ni Chen Zuo, ang director ng hospital ang kumakatok para ibalik siya sa kwarto niya. Galit niyang binuksan ng pinto. Isang batang babae lang ang nasa labas. Nakilala agad ng direktor ang batang babae. Isa siyang nakakatakot na multo na pumatay na ng maraming tao. Bata lang. Nakita mo ba yung nakaitim na damit? Noong dumating ka, 45,633 gitling mas mahigit hindi. Isipin mong mabuti. Sagutin mo ako ng maayos. Wala talaga. Pinakita ng batang babae ang manika niya kay Chen Zuo at niyaya siyang maglaro. Pero nandidiri si Chen Zuo sa manika. Tinapon niya ang manika. Sabi niya, ang dumi ng manika. Nagalit ang batang babae. Napuno ng galit ang katawan niya. Pero hindi natakot si Chen Zuo. Hinailan niya ang batang babae papasok ng bahay. Ano bang masaya sa manika? May ipapakita ko sa'yo. Gusto mo bang makita? Tada. Tumutunog to kapag pinaikot. Ang saya nito. Umiilaw kaya to? Isasara ko muna yung kurtina. Wag na. Wow. Ang galing. Special power mo ba yun? Secret lang natin to ha. May special power din ako. Kaya kung mag-invisible, hindi ako naniniwala. Kita mo ba ako? 38,833 gitling mas mahigit di. Hindi mo ako makita, di ba? Hahaha. Nakikita kita. Bakit? Nakikita ninyo ba ako? Hindi. Ang weird. Bakit kaya? Director, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Magtago na lang tayo. Bakit may pako sa dibdib mo? 01466 gitling mas mahigit ito. May 5 pa akong pako. Grabe naman. Sinong naglagay niyan sa'yo? Gigilitan ko sila at ipapakain sa aso. Ang mga magulang ko. Patay na sila. Bunutin ko na lang kaya? Masakit yan, di ba? Hindi mabubunot yan. Walang hindi ko kayang gawin. Inabot ni Chen Zuo ang dibdib ng batang babae. Muntik na naman himatayin ng direktor. Alam niyang ang mga pako ang pumipigil sa galit ng batang babae. Kapag nabunat lahat ng pako, magiging sobrang lakas na multo siya at delikado sa mga tao. Pero hindi inisip yun ni Chen Zuo. Gusto niyang bunutin ang pako. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabunat ang pako. Tumulong ang spirit system. Sinunod ni Chen Zuo ang instructions ng spirit system. Nabunat niya ang pako. Kumalat ang galit ng batang babae. Tumilapon si Chen Zuo sa pader. Sinalakay siya ng batang babae. Pero hinarang ni Chen Zuo ang atake. Sabi niya, bunutin pa ang ibang pako. Tinulungan siya ng spirit system. Nabunat lahat ng pako sa katawan ng batang babae. Inabot ni Chen Zuo ang huling pako sa ulo ng batang babae. Nag-warning ang system. Kapag binunot niya ang pako, magiging malakas na multo ang batang babae. Pero hindi nag-alinlangan si Chen Zuo. Hinawakan niya ang ulo ng batang babae. Binunot niya ang huling pako. Paalala, nakalaya na ang kaluluwa niya. Magiging malakas na multo siya. Responsibilidad mo siya. Director, may problema. Naging malakas na multo na siya. Nasaan si Chen Zuo? Protektahan si Chen Zuo. Ahahaha. Lumilipad ako.
Chen Zuo. Ah. Hindi ako makababa. Chen Zuo. Okay ka lang ba? Hihihi. Nakita mo ba yun? Kanina lang. Chen Zuo. Aray ko, mamatay na ako. Ang sakit. Nagdudugo ang kamay ko. Lintik. Bakit ba ang tense? Akala ko malala na. Gusto palang makipagkasundo ng batang babae kay Chen Zuo kaya niya sinugutan ng kamay niya. Bilib na siya ngayon kay Chen Zuo. Hinawakan ng batang babae ang kamay ni Chen Zuo at idinampi sa noo niya. Biglang kumalat ang pulang enerhiya. Nasupil ni Chen Zuo ang batang babae. Humanga ang Exorcism Bureau sa kakayahan ni Chen Zuo. Lumuha pa ang direktor sa sobrang tuwa. Dati kasi, mga mahihinang kaluluwa at multo lang ang kaya ng Exorcism Bureau. Pero ngayon, nandito na si Chen Zuo. Kahit hari ng mga multo pa ang lumabas. Hindi na matatakot ang mga tao ng Exorcism Bureau. Pambansang yaman na si Chen Zuo ngayon sa Exorcism Bureau. Araw-araw siyang inaalagaan at pinakakain ng masasarap na pagkain. May ginawa pa siyang isang bagay na lalong nagustuhan ng lahat. Magandang araw po. May maitutulong po ba ako? Malapit na akong mamatay. Maari niyo po ba akong iligtas gamit ito? Wag na. Inumin mo na lang. Saan galing ang binatang ito? Parang hindi normal. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kukunin ang gamit mo. Iguguhit kita ng antang-antang. Hindi basta-basta ang antang-antang na ito. Nakaka-absorb ito ng enerhiya mula sa langit at lupa. Proprotektahan ka nito at ang iyong mga apo. Ingatan mo ito. Binigyan ka niya ng antang-antang. Ha ha ha. Pero, sinong mag-aakala na ang isang antang-antang ay may drawing na isda na nagbubuga ng bula? Hindi mo alam ang halaga nito. Baliw man siya. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Huwag kayong magsiksikan. May misyon pa ako mamaya. Pwede ba akong mauna? Hindi pwede. Nagmamadali rin ang lahat. Patakaran ng ating bureau na. Walang espesyal na treatment. Ano ba to? Ha ha ha. Para sa iyo lahat ito. Pwede mo ba akong iguhit ng 5 antang-antang pa? Boss, bigyan mo naman ako ng isa. Naubos na ninyo ang paninda sa tindahan sa labas. Anong bigayan? Ang bilis ang susi sa tagumpay. Kung wala kayong nabili, huwag na kayong makisali. Bakit iba-iba? Ang drawing sa bawat isa. Ehem. Direktor, anong ginagawa ninyo? Anong kaguluhan ito? Bumalik na kayo sa trabaho. Dong Yao, iguhit mo rin ako ng ilan. Ah. Nagmamadali ako kanina, kaya wala akong nadalang gamit. Ito, maliit na bagay lang. Salamat. Mabuti kang kasama. Kumain ka rin. Libre ko na to. Huwag kang mahiya. Hindi ako masyadong mahilig kumain. Libre mo na lang. Ganyan nga. Oh, tapos na. Salamat, Dong Yao. Biglang naalala ng direktor ang isang mahirap na kaso. Pumunta sila sa lugar ng insidente. Tuwing gabi, may mga taong inaatake sa tulay na ito. Hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung tao o multo ang salarin. Sa loob lang ng ilang araw, 36 na katao ang na-atake. Kailangan nilang malaman kung sino ang salarin. Nais din ni Chen Zuo na tingnan ang sitwasyon. Ah. Mag-ingat. May nangyayari. Hindi. Nadapa lang siya. Ayos ka lang ba? Aray ko, dumudugo ang ilong mo. Babala. May paparating na panganib. Hindi nila napansin ang isang madilim na anino na papalapit sa kanila. Naramdaman ng batang babae ang panganib at lumabas para protektahan sila. Tiningnan nilang mabuti. Isang kaluluwa ng tigre pala yun. Hinahanap nito ang biktima gamit ang amoy ng dugo. Malamang naaakit ito sa dugo sa ilong ni Chen Zuo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang batang babae. Inatake niya agad ang tigre. Pero mas malakas ang tigre kaysa sa batang babae. Isang hampas lang, tumilapo na ang bata. Sunod na tinarget ng tigre ang iba. Bigla itong hamampas sa kanila. Nakakapagtaka na walang nasaktan sa kanila. Umepekto pala ang antang-antang na iginuhit ni Chen Zuo. Dahil sa harang na ito, lumakas ang loob nila. Gamit ang antang-antang, sinubukan nilang itaboy ang tigre. Natulala ang tigre. Gumawa na rin ng aksyon si Chen Zuo. Tinapak niya ang noo ng tigre. Lalong nagalit ang tigre dahil dito. 3 beses na lumakas ang tigre dahil sa galit.
Muling inatake nito ang grupo. Nagkaroon na ng bitak ang harang ng anteng-anteng. Hindi na ito tatagal. Umatras na tayo. Chen Zuo. Rar. Huwag. Mong kainin ang amo ko. Sila na lang ang kainin mo. Rar. Gra. Rar. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pusa. Maging sakay ka na lang ng dakilang mandirigmang planeta, si Dongdong Yao. Huwag mong hawakan ang puwitan ng tigre. Baka sakmalin ka niyan. Huwag mong bunutin ang balahibo niya sa puwitan. Papatayin ka niyan. Malaki. Gusto mo akong kainin. Bibigyan kita ng tahanan. Pero gusto mo akong patumbahin. Nagalit na rin si Chen Zuo. Mas nakakatakot siya kapag galit. Isang suntok lang sa mukha ng tigre, tumilapon ito ng daang metro. Sinundan ni Chen Zuo ang tigre. At pinagsusuntok ito ng pinagsusuntok. Gulat na gulat ang lahat sa nakita nila. Puro bukol na ang ulo ng tigre. Sumuko ka na ba? Sumuko na siya. May bagong skill na ako. Marunong na akong magpaamo ng hayop. Bata, tingnan mo ang bagong miyembro ng pamilya natin. Tayo, malaking pusa. Maglakad ka. Ikaw, gusto mong kainin ang amo ko. Daanan mo muna ako. Terra. Doon tayo. Wuhu. Lumilipad ang malaking pusa. Ang saya. Direktor, parang. Lumipad si Chen Zuo. Ha? Hindi ako bulag. Bakit mo pa sinabi? Ano pang ginagawa natin dito? Habulin natin siya. Saan? Saan natin siya hahabulin? Aba, malay ko. Maghiwa-hiwalay tayo. Kahit maghukay pa tayo ng malalim. Kailangan natin siyang mahanap. Opo.